Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na town where the Evans na ko po. Gumuho ang mundo ni Martin Romualdez. Bakit mga kabibig? Ay nako, matatapos na ang People's Initiative. Sa sobrang kadramahan, sa sobrang maraming nangyayaring pasabog sa People's Initiative Signature Campaign, ay talagang ang Senado at si Pangulong Bongbong Marcos ay naki-react na talaga. Nagbigay ng kanilang opinion tungkol dito. At wag unahin yung People's Initiative. Ang unahin yung amendahan ng ang pag-amenda ng konstitusyon regarding sa ating ekonomiya. Diba? Pero mga kabibig, grabe. Si Speaker Martin Romualdez nagsalita na. Nasaktan ba si Martin Romualdez? Palagi siyang nakokonek itong People's Initiative. Yung pangalan talaga niya ang makakonek. Ito ang komento ni Speaker Martin Romualdez, ang ating hinihintay na official statement niya. Hindi na niya mapigilang magsalita. Kasi baka nag-guilty na siya ba? Nakakonsensya na madaming tao ang tawag dito na intriga tungkol dito. Ito ang kanyang official statement. As Speaker of the House of Representatives, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution on both House of Congress. This resolution, using the mode of Constituent Assembly, is a decisive step towards amending the 1987 Constitution, particularly in terms of relaxing the economic provisions that currently restrict the entry of foreign direct investments into the Philippines. So medyo natama na. Medyo may punteriya na yung 1987 Constitution. Merong nakita natin ang magandang liwanag ba kung saan patutungo ito. Yung People's Initiative kasi, parang bulag tayo, parang hindi natin alam, parang nagbuka tayong tanga kung bakit kailangan mag-fix ang signature, kung para saan itong amendment na ito. Pero ngayon, buti na lang, may mga senador na talagang nag-react. May mga senador na pinapaunawa ni House Speaker Martin Romualdez na, hey, yung ambisyon mo, teka muna, iwaglit mo muna yung ambisyon mo. Marami pang problema ang Pilipinas at itong economic provisions ay pwedeng maging alternatibong solusyon na maging maganda ang ating ekonomiya. Huwag muna yung maging ambisyon mo maging Prime Minister. Malayo pa yan. Tingnan mo, ang trust rating mo, sobrang baba. Hindi ka na yung sarili mo. Ito pa. Our nation stands in the cups of transformative economic growth, as it is imperative that we adapt our constitutional framework to the evolving global economic landscape. At least naman, natuto ka na. Diba? Ekonomiya mo na dong. Huwag mo na yung ambisyon mo. Unahin mo yung ambition mo before ekonomiya. Kaya nga, lahat ng tao, babayaran pa ng ibang mga, may mga incentives pa daw binibigay para pumirma. The amendments proposed are not just timely, but necessary to unlock the full potential of our economy. Wow! Pero yung People's Initiative, timely ba? Fostering a more competitive, inclusive, and robust economic development. Ito pa. Our nation stands up on the cups. Ito na. Robust economy. The move to amend the Constitution through a Constituent Assembly underscores our commitment to a democratic and participatory process. It reflects our collective resolve to address the long-standing barriers that have, to some extent, hindered our nation's progress. Maganda. Bravo. Nagpakumbaba. Diba? Ito yung gustong malinaw talaga kung saan patutungo itong pag-amyenda ng 1987 Constitution. Sabi ng mga netizen, wow, sunog si Romualdez. Buti nagpakumbaba.
Naku, nihewan ko. Pero kung hindi pa nag-start ang initiative ng People's Initiative, ay hindi kikilos ang mga senador. Kaya ituloy lang po ang People's Initiative daw. Mga clown na senadores ang sagabal sa pag-unlad. Allah, my God. Meron pala mga netizen na gusto ng People's Initiative. Bakit ba gusto nyo ang People's Initiative? Para may pera? Kaya mga kabibig, ito nagsumiti na ng resolusyon si Senator Miguel Zubiri pushing for amendments to economic provision of the 1987 Constitution. Itong nasa, another joker na itong si Zubiri. Sumakay lang daw sa issue. The Constitution is supreme. Sabi ito, our children deserve to have access to the best educational institution. Yung mga ganun ba? Resolved by the Senate and the House of Representatives. Combine lang daw para pag-usapan itong mga issue na dapat talaga pag-usapan. Isa pa tong si Mig Zubiri, nagkagulo na nga sa People's Initiative na maaari ika-abolish ng Senado, sausaw pa ng isang bill. We deserve better. Bangon Pilipinas, Budol Israel. Yan ang mga hashtag ng ating mga netizen na parang hindi na namin naintindihan kayo dyan sa Kongreso. Hindi na namin naintindihan yan sa Senado. My People's Initiative. Tapos itong si Romualdez nagpasa ng bill, Amendments Economic Provisions of the 1987 Constitution. Ano bang uunahin ninyo? Ang 1987 Constitution pa ba ang uunahin natin? Ang mga pobre, ang mga mahirap, katulad namin, dapat sana ang tinitingnan nyo kung ano yung mga priorities para sa amin. Sobrang taas na ng bigas. Tapos maybe next week tataas yung gasolina. Makakain ba namin yan? Yung 1987 Constitution. Ito yung views ko as mga mga masang Pilipino na uunahin namin kumain before namin alamin kung itong 1987 Constitution. Paano namin naalamin yan kung mga tiyan namin ay sumisigaw na gutom kami? Sana si Pangulong Bongbong Marcos, sana ay gumawa na ka ng action, Pangulong Bongbong Marcos. Ang hirap talaga sa probinsya mga kabibig. Sobrang mahal ng bilihin. Yung 1,000 mo, hindi mo parang 50 na lang yan. Wala nang value ang 1,000 mga kabibig. Papasok ka sa isang department store, aalis ka na yung kunot ng noo mo, parang sabihin mo, yung sahod ko pala, kulang lang pala pamabuhay ako. Diba? So, mga bibig, ano ang yung komento tungkol dito? As in, marami na ngayon ang parang hindi nagugustuhan ang pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. As in, super parang the question if Pangulong Bongbong Marcos is really doing his job as a president. Grabe mga kabibig ha. Nabasa ko lang yan ha. Ito Pulse Asia, 73% disapprove of government's measures on inflation. At least pa yan ha. 73% of Filipino disapprove on Marcos administration. Wala daw medyo effort para tugunan itong inflation sa bansa natin. Araw-araw tumataas, di ba? Yan ang sabi ng Pulse Asia survey. The Pulse Asia survey taken from December 3 to 7 showed that Filipinos' disapproval of the government's effort to control inflation registered a double-digit increase to 73% from 56% on September 23. So talagang ramdam ng mga Pilipino na sobrang pait. Sobrang hirap mabuhay sa Pilipinas. Sobra talaga. Inutil daw ang gobyerno ni Bongbong. Tama na. Mahina talaga. Palitan na. Puro na lang labas sa ating bansa. Ano ba yung mga pledges na yan? Ay, nako. So, mga kabibig, ano ang yung komento tungkol dito? Parang, hindi ko parang naguguluhan ako sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming drama. Compare sa gobyerno ni Duterte ba, parang hawak niya lahat. Overseeing everything is moving on his government. Pero dito, House of Representative, iba't ibang mga nagdo-domain doon, nagdo-dominate. Merong nagko-control sa House of Congress. Sa Senado, may mga pa-epal.
Ewan ko, unahin niyo muna kami mga pobre. Ay, baka later on, makakain na kami ng isang araw, isang time sa isang araw. Maawa kayo sa amin. Yan lang po mga kapibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.